Tiniki na rubber tree varieties mga kabayan. So yung nandito sa aking right side is dito ko nilagay yung ating mga rubber tree. So ang una kong gagawin mga kabayan, ibababa muna natin ito kasi dito muna tayo sa ating lemon and lime. And then later on, ipapakita ko sa inyo kung ilan na po yung bagong branch na tubo nito, which is pinugot natin siya last, kung hindi ako nagkakamali, last month. Ayaw ko sana siyang ma-move, laging ginagalaw kasi ayaw ko maudlot yung tubo niya mga kabayan. But this one is very stable na po. So yung una kong gagawin dito ay, since ayan na po mga kabayan, no, sobrang ganda na po ng mga bagong padahon niya dyan. And yung gagawin ko dito is, nakikita nyo po yung mga malalaking leaves. Pasensya na po sa ingay ng ibon. Ay aalisin ko yan sila mga kabayan para yung mga bagong branch dito is wala po silang kaagaw sa nutrients na makukuha nila from the potting mix. So, ito yung gagawin natin. Ito yung pinakadulo mga kabayan. And then, mayroon akong mga 1, 2, 3, 4, 5, 6 na dahon na tinira ko dyan. Same po sa ginawa ko doon sa ating tiniki na talagang nag-iwan ako ng isang dahon sa top para kumbaga siya yung ating palatandaan na ginawa natin yun siya. So, this time, as napapansin yung mga kabayan, for example, this one, sa leaves na ito ay, ito po yung kanyang bagong sanga. Here. Ayan. So, medyo malaki na siya or marami na siya mga kabayan. Ayan po. Ganda ng pagka-color niya. So, this one naman, yung pinaka-top na dahon, ay ito din po yung kanyang bagong sanga. Ayan, oh, medyo last na siya mga kabayan. Lahat po na yan, yan po yung bagong ng sanga ng pinaka-top na dahon. And then here naman, this one, dahon na ito din po yung bagong sanga mga kabayan. So, tatlo po yung halos nagpang-abot siya na sanga. And this one, yung pinaka last na dahon, as nakikita nyo, medyo maliit pa po yung sanga niya dyan kasi nga lahat ng nutrients niya ay dapat sana sa kanya mapunta is inaagaw ng dahon na ito. And also this one here, yan. So, tatlo po yung medyo maliit pa lang. Compare dito sa, yung sa gitna ng kanyang katawan, which is wala na talagang dahon, guys, ay sobrang ganda po ng kanyang, yan ng pagkatubo niya. So, ang dami niyang sanga na tumubo, guys. So, nasaan na yung hinahanap ko yung ko. So, this time is, ikakat natin yung dahon para wala na siyang kaagaw. So, itong pinakamalaki ang unahin natin, guys. So, pinakamalaking dahon, mga kabayan, kaya medyo maliit lang po yung tubo na dyan. This one, kasi kaagaw po niya ang dahon na ito. So, ang gagawin natin is, ikakat natin yung dahon, guys. Ganyan. So, ayan. There you go. See? So, pag nag-cut kayo, guys, at least 1 inch para hindi siya masyadong din. Kusa lang po yan siyang mahuhulog once na magda-dry siya. Kagaya ng mga nandito sa baba is wala na po yung dahon. Kusa po silang nahuhulog. So, dito naman sa bandang taas, ayan. So, alisin natin itong lahat ng mga lumang dahon, guys. Ikakat natin. Kasi mayroon siyang mga bagong sanga. Yun na lang, hindi masyadong malaki. Compare dito sa nandito sa baba na wala talaga siyang dahon. So, here, aalisin na natin yung, kumbaga support kasi ito dati. Ayan. So, here yung pinagkata natin, maliit lang po yung tubo niya dyan. Ayan, oh. And this one, dito muna sa pinaka-top, this one, guys. Ayan. And last one is here. So, there you go. Wala na siyang mga old na dahon, mga kabayan. So, maganda na po siya tingnan. Ayan, diba? So, yan po yung pinaka-top niya. Ayan. So, tatlong sanga dyan. And then, pababa. Maganda siya tingnan. And then, dito talaga siya sa baba. Ayan. So, dito talaga sa pinakadulo ng kanyang pot, mayroon niyang mga bagong sanga. So, ayan mga kabayan, maganda na siyang tingnan, malinis, and then uniform na siya, pareha na sila ng mga dahon. So, ito yung mga dahon na inalis natin, which is kahati ng nutrients na
inaagaw niya. Imbis dito mapunta sa bagong sanga ay dito sa dahon. So this one hindi natin siya magagamit na propagation kasi dahon lamang siya mga kabayan, wala siyang node. So hindi natin siya pwedeng i-propagate, itatapon natin yan. So yan na po mga kabayan, and then bibilis na po yung pag-grow ng mga inalisan natin ng dahon kasi wala na nga siyang kahati. Same dito sa area na ito, ayan o, mabilis lang yung pagkatubo niya kasi inalisan ko talaga siya ng dahon. So, this time ay yung ginawa natin na tricolor, yung i-update ko po sa inyo kung ilan na po yung bagong sanga na tumubo sa kanya. So, here we go. Ayan. So, as naalala nyo po, tinirhan natin siya ng isang dahon para, kumbaga, mark na ito yung ginawa natin na in-actual ko talaga. Kasi this one, nung ginawa ko siya, pinugot ko siya, ay hindi ko na vlog mga kabayan kasi inoobserbahan ko po muna siya. And then, nag-decide ako na i-actual ko yung aking tiniki. So, since wala pa siyang 1 month mula nung pinugot ko guys, ay hindi pa siya masyadong ganito yung kanyang dahon. So, as nakikita nyo, ayan o, may mga paganya na po siya mga kabayan. Ayan. So, i-closer natin yung camera para makikita nyo po. And then, yung top dito na pinag-cut natin, as naalala nyo din. So, sa mga hindi nakapanood ng vlog kung paano ko siya ginawa, ay ilalagay ko po yung link dito sa description box. So, ayan po, check nyo po yung link dyan. Yun po yung time na ginawa ko siyang pagpugot or actual na pag-cutting sa kanya. So, yung top dito na inalis natin ay nandito pa rin siya sa baba. Ayan, nakikita nyo guys. And then, inalis ko yung ibang dahon kasi last pakita ko sa inyo ay bali 5 pa yung dahon dito. So, ngayon 3 na lang kasi yung 3 dahon ay may bago na din ganito. So, inalis ko siya para same dito is wala siyang kaagaw mga kabayan. So, ganyan na po yung kanyang bagong tubo ngayon. So, ayan guys. So, wala pa siyang dahon na lumabas mga kabayan, but papunta na po siya sa dahon. So, ito yung pinaka-top here. 2, 3, and then 4, tapos dito sa likod, mayroon dyan, ayan, 5, and then yung dito nasa pababa ay hindi pa siya masyadong ganito kalaki, but lahat po ng dahon na inalis natin mga kabayan, as naalala nyo, ay mayroon po yan siyang mga bagong sumibol dyan, like this one, ayan o. Sobrang maliit pa lang, there, here, and also dito. So, lahat ng magiging ganito din siya mga kabayan, from the bottom talaga pataas ay mayroon siyang bagong sanga. So, hopefully, in the next update ko ay magiging ganito na siya mga kabayan. So, ito yung top part na pinag-cut natin guys. So, 3 na lang po yung dahon na natira dyan kasi inalisan ko po ng 3 din. Ang hirap nating silipin kasi mayroon na din dito sa dito sa sanga here, mayroon na din siyang bagong ganito mga kabayan. Ayan. And so ayaw ko sana siyang laging nagagalaw kasi baka maudlot yung pagtubo ng kanyang mga like this one, mga kumbaga little fingers pa dyan mga kabayan. Ayan. So yan lang po ang aking update sa ngayon. So once na yung this one, yung ating tiniki ay magiging ganito na siya mga kabayan, gaya dito sa ating lemon and lime. But yung lemon and lime mga kabayan, kapag bagong open ang dahon, yung color niya ay ganda-ganda ng color niya, para siyang pink, para siyang tricolor din. But once na magmamature po yung dahon ay magiging po siya mga kabayan, magiging lemon and lime po yung color niya, which is a combination of dark green and yellow green, like that, like lemon at saka lime, yung yellow at saka green. So yan po yung color niya. But this time, since baby pa yung dahon niya, ay para po siyang dahon ng tricolor na rubber tree. So hindi ko alam kung this one also ay magiging ganito din ang color kasi yung isang tiniki ko na tinanim ko doon sa ground, kapag pa siya mga kabayan, kapag baby pa po yung kanyang dahon, ang color po niya ay ganito, pink din, which is similar din dito sa ating this one, sa ating tricolor. Ganyan po yung color niya mga kabayan, yung tiniki na nasa ground. But once na magmamature na po yung dahon niya, ang color ay magiging ganito na, yung normal na talaga na tricolor, normal na talaga na tiniki color.
Ayan, so which is combination lang siya ng three colors, cream, dark green, at saka parang gray, something gray. Ito, tatlo yung nakikita kong color dyan. Ayan, oh. Cream, dark green, at saka this one sa top, para siyang gray. So, yan po yung kaibahan nila.